Walang masamang magpayaman sa mundong ito, pero higit na mahalaga ay ang pagsisikap na mag-impok ng yaman para sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka, kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay richness. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, sa kasalukuyan po ay nandito na kami sa Lourdes, France at mananatili kami rito ng 3 days and 2 nights, and rest assured na kayo po ay kasama sa aking mga panalangin, lalong-lalo na sa santuario ng Birhen ng Lourdes. Mga kapatid, ang lugar na ito ay kilala sa pagpapakita ng ating mahal na ina kay Saint Bernadette Soubirous, at magmula noon, because of the miraculous water, ay nagkaroon ng maraming miracles of healing sa lugar na ito. At dito rin sa lugar na ito ay ipinakilala ng ating mahal na ina ang kanyang sarili bilang Immaculada Conception or Immaculate Conception. Mga kapatid, mahalaga ang itinuturo sa ating gospel ngayong araw na ito. At yan ay ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Hindi masamang magpayaman dito sa mundong ito. Hindi masamang magtrabaho at kumita ng malaki. Hindi masamang magnegosyo at mapaunlad ang ating buhay, no, dito sa mundong ito. Yung magkaroon ng material na bagay, mga material possessions, lahat kailangan natin ito for us to, of course, enjoy life, for us to be happy in a way. Pero lagi nating tatandaan that material things, material blessings, ito'y kaloob ng Diyos, galing sa Diyos. Kahapon, kung inyo natatandaan yung salitang justice, yung katarungan, ay napakahalaga. And justice is giving what is due. Ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. And tayo ay pinaalalahanan, ano ba yung para sa Diyos? Everything. No? Everything belongs to God. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Lahat galing sa Diyos. Because He is our Creator and He created all things. Everything. Kaya ibig sabihin, lahat ay Kanya. Maliban sa kasalanan natin, lahat ay pag-aari ng Diyos. Which means, itong lahat ng meron tayo
Yung talino mo, yung galing mo, yung lakas mo, yung buhay mo, yung katawan mo, yung pagkatao mo, pamilya mo, everything na nasa sayo at maituturing mong sa iyo, lahat ng yan ay sa Diyos. Ano ang patunay? Anytime pwedeng mawala, anytime pwedeng bawiin ng Diyos. Lahat ay pahiram lamang ng Diyos. Kaya napakahalaga na ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. At ano ba yung purpose? Bakit tayo binibless ng Diyos? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Bakit binibigyan ka ng material things? Gaano man karami o kaunti, kalaki o kaliit. Mahalaga, maunawaan natin that everything belongs to God and lahat ay pag-aari niya. Lahat ay galing sa Kanya, which means lahat babalik sa Kanya at lahat ay ibibigay sulit natin sa Kanya. Kaya napakahalaga mga kapatid na aware tayo sa katotohanan ito. Aware tayo sa realidad na ito that everything belongs to God. So dito sa ating gospel, itinuturo sa atin na napakahalaga na maunawaan natin na ang lahat ay may katapusan, lahat ay may wakas. Itinuturo sa atin na ang tunay na yaman dapat nasa langit. Doon tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit. Yung bang material blessings gamitin natin sa paglilingkod. Yung material blessings gamitin natin sa paggawa ng mabuti. Hindi para sa atin lang, not only for our own, enjoyment, not for our own gratification or satisfaction, kundi bakit ka binibigyan ng mga pagpapala ng Diyos for you to use them to serve other people, to serve God, At ito yung sa ating gospel sinasabi na itong yumaman na ito sa halip na isipin niya, na ibahagi, i-share yung kanyang kayamanan, inisip pa rin niya yung kanyang sarili na sabi niya, wala na akong mapaglagyan ng kayamanan ko. Mas mabuti pa siguro magpagawa ako ng mas malaking lalagyan, mas malaking imbakan ng kayamanan. Kaya nagpagawa nga siya ng malaking imbakan. At sabi niya, ang galing-galing ko, napalago ko, naparami ko tong kayamanang ito. Ano bang gagawin ko ngayon? Kakain na lang ako, iinom at magsasaya. Sabi ng Panginoon sa ating gospel, hangal, loko-loko ka. Para bang gano'n, Sorry for the word. Pero totoo yun, na imagine, sa halip na isipin niya, na itulong, sa halip na isipin niyang i-share yung mga pagpapala, yung mga biyayang kanyang tinanggap, sarili pa rin ang inisip. At sabi niya, magpapagawa na lang ako ng mas malaki at mas maraming lalagyan. Wala sa isip niya at sa puso niya ang pagmamalasakit, ang kawang gawa, ang pagtulong. Mga kapatid, magandang tingnan mo ngayon sa iyong buhay. Ano ba yung mga material blessings na kaloob sa iyo ng Diyos? Ano ba yung mga pagpapala? And how do you look at them? Tinitingnan mo ba yan na nakuha mo, nakabit mo dahil sa sariling galing mo lang? Sa sariling pagsisikap mo lang? O tinitingnan mo ang lahat ng ito as pagpapala galing sa Diyos? Pagpapala at biyaya ng Diyos sa atin na tinitingnan natin na itong lahat ay lilipas at ang mahalaga ay yung yaman sa langit. Kung iyong ikukumpara, saan ka mas mayaman? Sa material na bagay dito sa lupa? O masasabi mo, maituturing mo na mayroon ka nang naimpok, naipong yaman sa langit sa buhay na walang hanggan? Ikaw ang makakapagsabi niyan. And mahalaga mga kapatid, paano ba tayo mag-iimpok ng yaman sa langit? Siyempre, tayo'y nag-iimpok sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ibig sabihin, yung ating pagkalinga, yung ating pagmamalasakit, yung ating pagtulong, yung ating pagbabahagi ng ating talino, ng ating yaman, yung pagbabahagi ng ating oras sa ating kapwa. Lahat ng ito ay pamamaraan ng pag-iimpok ng yaman sa langit. Siyempre, maliban sa pagdarasal, sabi nga, we are rich in piety, but we are lacking, we are poor in charity. Hindi lang sapat na dasal lang tayo ng dasal, simba lang tayo ng simba. Mahalaga na yung faith natin, yung pananampalataya natin, ay dadalhin tayo sa pakikipagkapwa. Dadalhin tayo sa pagkakawang gawa. Dadalhin tayo sa pagdamay at pagtulong sa mga taong higit na nangangailangan kaysa sa atin. Sa pamamagitan nito, tayo ay nakakapag-impok ng yaman sa langit. Sapagkat sabi ni Jesus, anuman ang gawin ninyo sa maliliit na kapatid ninyong ito, ginawa ninyo sa akin. At tayo kapag nagpapakabuti, gumagawa ng maraming kabutihan, ginagawa natin ito kay Jesus. Kaya sana mga kapatid, kung tayo ay pinagpapala ng Diyos ng mga material na bagay, salamat sa Diyos. Pero higit sa lahat, napakahalaga na tayo ay mag-impok ng yaman sa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, tulungan mo kami
na makapag-impok ng yaman sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng paggawa namin ng kabutihan. Gabayan mo kami at tulungan. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.